Another day, another linis serye. Welcome to my vlog. For today's video ay naglilinis na naman nga ako. Kasi bukod sa araw-araw na gawain ay nagja-general cleaning talaga ako every 2 to 3 weeks. Imaginein mo kung gaano ko nakatagal ginagawa to. Inuna ko na nga dyan ang kwarto ng mga anak ko. Dahil nga nagsisipag-aral, ako na lang talaga yung pwedeng maglinis dahil nasa bahay lang naman ako. Aamoy-amoyin ko pa yung mga damit dyan kasi kung minsan halo-halo na yung mga malilinis at mga pinagsuotan nila. Alam nyo, kung alam ko lang na ganito, kahirap ang buhay ng housewife, sana nag-apply na lang ako bilang all-around cleaner. E di sana, bukod sa may trabaho na ako, may sahod pa. Charot lang, syempre dapat masaya tayo sa mga ginagawa natin sa araw-araw kumpara naman sa sariling pamilya natin. Kahit kasi hindi kagandahan yung bahay, kapag masipag kang maglinis, talaga namang gaganda ang bahay at payapa pang pakiramdam. Kapag naglilinis nga ako, talagang mula hanggang bubong at hanggang sulok-sulok, yung alikabok ay simot. Dahil close nga yung double deck ng mga anak ko, kailangan tanggalin mo muna yung mga drawer bago mo mawalisan o diba, hindi nakaligtas yung mga kalit na nakatago. Syempre, lahat ng sulok punasan at lampasuhin mo. Pati mga damitan, kailangang alisin at punasan mo at saka mo ibalik ulit. Nagdi-DIY nga rin ako. Yung damitan nga ng anak ko dyan na hangiran ay ginawa ko lang yan. Syempre, gawan natin ng paraan para hindi tayo bili ng bili. At gayon ngang maliit ang aming bahay, kailangan talaga na marunong ka rin talagang tumiskarte para magkasya yung mga gamit namin. Bumili nga lang ako dyan ng cabinet rack sa Shopee. At ako na nga lang ang nagbalot para hindi naman maalikabukan yung mga damit na i-hanger. Nakakapagod nga sa totoo lang. Pero okay naman yun, kaysa naman wala akong gawin at tumambay lang. Kaya nga kapag makalat ang mga anak ko, grabe din ako magbunga nga. Pinapaliwanag ko sa kanila na mahirap naman talaga kasing maglinis, lalo na kung iisa ko lang. Pero sa totoo lang, naglilinis naman sila, kaya nga lang gawa ng pasukan na hindi ko na pinipilit pa na sila na yung maglinis kaysa naman magalit ako at magbunga pa. Marami din namang naitutulong sa akin ng mga anak ko. Minsan, matuto tayo mag-appreciate ng mga simpleng tulong ng mga anak natin sa atin, kaysa naman wala sila talagang alam sa gawaing bahay at tambay lang. Dati nga, kubo lang ang bahay namin, kaya laking pasalamat ko sa Diyos na binless niya yung asawa ko na magkaroon ng trabaho. Ang galing nga ni Lord kasi kahit hindi mo hilingin, alam na niya kung ano ang mga pangangailangan natin. Basta nakikita niya na nagsisikap nga tayo. Kaya naman maraming salamat sa papa namin na talaga naman nagsusumikap at nagtitiis, nagsasakripisyo na malayo siya sa amin para lang maibigay niya yung mga pangangailangan namin. Siyempre dahil nga ang mister ko nagtatrabaho, ibinabalik ko rin naman yung paraan ko para masuklian siya sa mga pagsisikap at pagsasakripisyo niya na nasa malayo siya. Sa pamamagitan ng pag-aalaga ko sa pamilya namin na naiwan niya. Ganun naman dapat sa buhay mag-asawa, kailangan tulungan. Hanggang dito na nga lang ulit muna at napahaba na. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na miniserye vlog. God bless everyone!